Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Hanggang ngayong taon na lang magtatagal ang employment permit na ini-issue sa mga banyaga at Pilipinong nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo. Ayon sa PAG4, nagkasundo ang kanilang Board of Directors na paiksiin mula 3 taon sa hanggang December 31, 2024 na lamang ang validity ng workers permit ng mga Pogo o kanilang offshore gaming employment license. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address, ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Nakahandang magsampa ng kaso ang MMDA enforcer laban sa driver ng sasakyan na tumakas matapos makabangga. Para pigilan ng sasakyan, sumampa ang MMDA enforcer sa hood ng SUV na patuloy na pinaandar ng driver. Tumungo na ng tanggapan ng MMDA ang SUV driver at humingi na ng tawad matapos aniyang magpanik. Gayunman sa kabila nito, sinabi ni MMDA Chair Don Artes na pinag-aaralan nila ang pagsasampa ng kasong attempted homicide umano sa driver dahil sa intent to kill nito. Ginawa niya po sa akin yun. Hindi po pwedeng patawarin po yung ganong klaseng action na ginawa niya po sa akin. Kasi during time na yun, sir, pinagsisettle ko naman silang dalawa para maayos yung naging situation ng pagkabangga. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, pinaspasay na ang ginahimong pagpangandam sa Commission on Elections kon COMELEC alang sa 2025 midterm elections. Sanglit kapin 8 ka bulan na lang, may tabo na ang midterm election sa pagpili og mga national ug local officials nga may tabo sa May 12, 2025. Sumala sa tigpamaba sa COMELEC nga si Attorney John Rex Laudianco nga sa karon, 50% na silang andam sa may tabong piniliay sunod tuig. Ilabi pa nga padayon sab karon ang pag-abot sa gamiton nga automated counting machines kon ACM. Ang ACM ang mupuli sa karaan nga precinct count optical scan kon PICOS ug sa vote counting machine kon VCM nga gigamit sukad nga gisugdan ang automated elections sa Pilipinas atong tuig 2010. Sa gihimong BARM Dialogue sa Davao City natong Agosto 26 nga gitambungan sa mga sakop sa media ug civil society organizations, mismong mga tag-as nga opisyal sa Commission on Elections ang nanguna sa gihimong demonstration sa gamiton nga ACM sa 2025 midterm elections. Ang ACM gi-manufacture sa South Korean firm nga Miro Systems nga mo inidaog sa gihimong bidding sa COMELEC. By October, another 30,000 hanggang sa makumpleto po namin yung 110,000 machines by December. 106,000 plus lamang po ang ating presinto. May pasobra po kaming 4,000. Gaya nga po na nabanggit namin kanina, contingency. Magka-problema, hindi kayang resolbahin ng teacher, technician, palitan natin kagad yung makina. Ilang tao nga mapaimusla na sa mga residente sa upat ka mga barangay sa Talayan, Maguindanao del Sur ang luwas ug accessible nga farm to market road. Nitong Agosto 19, giturn over sa Bangsamoro government ang 199.2 million pesos nga kantidad sa farm to market road kun FMR project nga gibutang sa Barangay Lanting, Talayan, Maguindanao del Sur. Ang mong FMR project dunay gitason nga 9.46 kilometers nga dunay duha ka tulay nga magkonekta sa Barangay Tamar, Marader, Lanting ug Fukul nga gipundoan sa World Bank. Dakong tabang sumala pa kini sanglit dili na sila maglisod og tabok sa ilang mga abot ngadto sa merkado, ilabi na kung makasinati og pagbaha sa lugar. Dili na sab sila mogasto og dako sa paghatod sa ilang mga abot na hinaot sab ang BARM government nga ampingan og mahimong responsable ang mga residente sa pagmintinar sa ilang bag-ong kalsada. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang, mayong adlaw. Tagang salamat Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.